Nang magsimulang kumitil ng buhay ang mga supervillain, napilitan ang mga hero na gawin ang kaparehong bagay at nauwi sa isang malaking civil war sa pagitan nila. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na Jupiter's Legacy mula sa taon ng 2021. Sa labas ng isang bangko, isang grupo ng mga kriminal na nakasuot ng maskara ang nakipagpalitan ng putok sa mga pulis at inilagay ang isang bomba sa pinto ng isang armored na sasakyan. At sa mga oras na papasabugin nila ang sasakyan, dumating ang isang babae at isinuot nito ang kanyang nano armor at nagpaputok ng malakas na enerhiya na nagpatumba sa mga kriminal. Habang sinira ng babae ang armored na sasakyan at planong kunin ang ginto, nang dumating si Brandon sa lugar na anak ni Sheldon na pinakadakilang bayani sa planeta. At sa oras na makita niya ito, inutusan siya ng lalaki na humiga sa sahig at sinubukan na arestuhin siya, ngunit ang babae ay tumanggi at nagpaputok ng enerhiya na nagtapon sa lalaki sa isang gusali. At dahil nais siyang kutsain, lumapit ang babae sa kanya at sinabi na hindi nito kasing lakas ang kanyang mga magulang at naghanda ng isang huling pag-atake. At bago pa siya tapusin, dumating si Utopian at nagawang pigilan ang babae sa pamamagitan ng isang kamay at inihagis ito sa itaas ng bubong. At dahil dito, pinagalitan ni Utopia ang kanyang anak sa hindi nito pagtawag ng backup at sinabing gawin niya ito sa susunod. At nang maglaon, kinausap ni Sheldon ang kanyang asawa na si Grace tungkol sa pagkakamali ng kanyang anak at hindi naghihinala na nasa itaas ito ng bubong na nakikinig sa lahat gamit ang kanyang malakas na pandinig. Nang biglang lumitaw si Walter at nagsimulang makipag-usap sa kanyang pamangkin at sinabi ang mga ilang bagay noong bata sila. At sa taon ng 1929 ang batang Sheldon at Walter ay nagplano na magbukas ng planta kasama ang kanilang ama. At matapos nilang gawin ang mga investments, nagsimula ang krisis ng taon at ang lahat ng mga shares ay nagsimulang bumagsak kasama na ang kanilang planta. At dahil desperado, nagtungo si Sheldon sa punong tanggapan upang hanapin ang kanyang ama at nakita ito sa itaas ng gusali. At dahil nag-aalala, tinawag niya ito at sumagot si Chester na bababa din ito, ngunit sa halip na sumunod, itinapon ng lalaki ang kanyang sarili sa gusali. At sa kasalukuyan, pinag-uusapan ni Sheldon at Walter kung paano nagbabago ang mundo nang lumitaw si Fitz upang sabihin sa kanila na isa sa pinakamalaking kalaban nila ay nakawala mula sa bilangguan na si Black Star. At sa isang kagubatan, si Utopian ay itinapon at sinubukan ni Lady Liberty na ipagtanggol ang kanyang asawa, ngunit madali lang ito napatumba. Habang sinubukan ni Sheldon na umatake pabalik gamit ang kanyang heat vision, ngunit hindi ito napinsala at naitapon siya papalayo. At doon dumating si Brandon kasama ang iba pang superhero at ginamit ni Walter ang kanyang telepatiya upang maparalisa ang kalaban at nagpahintulot sa iba na umatake. At kahit pa nagawa pa rin ni Black Star na makabawi at nagpaputok ng isang antimatter na kanya na tumapos sa tatlong hero bilang resulta. At matapos na mawala ang bahagi ng grupo, si Utopia at Lady Liberty ay hinawakan ang kalaban upang maihiwalay ni Walter ang kanyang isip sa kanyang katawan, ngunit nagawa pa rin ni Black Star na makapag-react at muling naghanda ng antimatter na pagsabog. At sa mga oras na tatapusin ang kanyang magulang, sinundan nito ni Brandon at binasag ang kanyang bungo gamit ang isang suntok na parang si Saitama. At dahil sa galit, nagsimulang makipaglaban si Sheldon sa kanyang ama at inutusan itong umuwi at pinagbawalan na gumawa ng mga aksyon hanggang hindi nito sinasabi. At matapos ng laban, ginamit ni Walter ang telepatiya upang makipag-usap sa pinuno ng bilangguan at natuklasan na si Black Star ay nasa kulungan pa rin at lumalabas na nilabanan nila ang isang clone. At matapos na matalo ang clone, gumawa si Grace ng isang press conference at humiling ng tawad sa ginawa ng kanyang anak, ngunit sinabi ng mamahayag na 78% ng populasyon ay sumang-ayon sa katotohanan na kinuha ni Brandon ang buhay ng kalaban. At nang marinig ito, pumunta si Utopia sa harapan at sinabi na ang pagkitil sa buhay ng kalaban ay labag sa kodigo ng Unyon na naging sanhi upang kutsain siya ng karamihan. Samantala, kinausap ni Sheldon si Brandon at sinabi na lahat ng ginawa niya ay sumasalamin sa pamilya at inulit na kailangan niyang gumawa ng mas mahusay. Tumugon si Brandon sa pamamagitan ng pagsabi na kailangan niyang pumili sa pagitan ni Black Star at sa buhay ng kanyang ama at pipiliin itong iligtas ang kanyang ama nang hindi nagdadalawang isip. At bilang tugon, sinabi ni Utopia na palaging may ibang paraan sa paggawa ng mga bagay at ang pagkitil sa buhay ay hindi ang sagot, at pinilit ang kanyang anak na magtrabaho sa bukid bilang parusa. At sa taon ng 1929 na nagsimulang talakayin ng magkapatid ang kinabukasan ng kumpanya ng magambala sila ng batang Fitz kasama ang ama nito na ipinakita sa kanila ang isang pahayagan na sinasabing pinatay ng kanilang ama ang sarili nito matapos na nakawin ang pensyon ng mga empleyado. At dahil sa galit, pumunta si Sheldon sa punong tanggapan ng pahayagan at hiniling na makausap ang sumulat ng artikulo. Pagkatapos ay nagpakilala si Grace at nagtanong kung ano ang problema at sinabing ang lahat ng nakasulat doon ay nasuri ng tama.
Nagsimulang insultuhin ni Sheldon ang mamamahayag at sinabing sila ay mga profiteers at umalis. At nang bumalik ito sa kumpanya, sinabi sa kanya ni Walter na lahat ng nasa istorya ay totoo na talagang ginamit ng kanilang ama ang pondo upang palawakin ang kumpanya. At dahil wala ng ibang pagpipilian, sinabi ni Walter na kailangan isara ang produksyon at napilitan si Sheldon na tanggalin ang mga tauhan. Dahil nawalan ng trabaho at wala ang kanilang mga pensyon, nagalit ang mga empleyado at sinbukan umatake kay Sheldon, ngunit nagawa ni Fitz at ng ama nito na pigilan ang sitwasyon at sinabing mas ayos nang walang trabaho kaysa sa makulong sila. At matapos na tanggalin ang lahat, pumunta si Sheldon sa libing ng kanyang ama at nagsimulang magbigay ng pamamaalam na talumpati. Nang bigla itong nagsimulang mahilo at nawala ng malay at sa ospital, nagsimulang magpumiglas si Sheldon at nakita ang isang vision ng misteryosong isla. At nang nawala ito, nabawi ni Sheldon ang kanyang malay at sinabi ang lahat ng nakita niya kay Walter at hindi na malayan na ang isang espiritu na bersyon ng kanyang ama ay nasa harapan niya. Samantala si George ay binisita ni Walter upang pag-usapan si Sheldon at sinabi na may problema ito sa pag-iisip at kailangan ang tulong ng kanyang matalik na kaibigan. At dahil nais na tumulong, binisita siya ni George at narinig niya ito na sumisigaw sa isang tao sa loob ng silid. At pagkatapos na buksan ang pinto, nagpakita si Sheldon at pinapasok nito si George sa loob at nagtanong ang lalaki kung sino ang sinisigawan nito at sumagot si Sheldon na siya ay nag-iisip lamang ng mga bagay at tinatago ang katotohanan na pinapahirapan siya ng kaluluwa ng kanyang ama. At matapos na mag-usap, sinabi ni Sheldon na kailangan itong bumalik sa kanyang ginagawa at pinunit ang ilang drawing sa lamesa at nagsimula ulit. At dahil nakita itong kakaiba, sinabi ni George na hindi niya alam na gumuguhit pala ito at niyaya niya ito sa isang paglalakad, ngunit bumalik ang espiritu ni Chester upang pahirapan siya at nagkaroon ulit ito ng problema at pinatumba ang upuan sa galit. At kahit pa natatakot ito, sinamahan ni George ang kanyang kaibigan at kinausap ito hanggang makatulog. At matapos na mawala ng malay, kinuha ng lalaki ang punit na papel at sinubukan itong pagsama-samahin ulit, at nang magtagumpay ito, bumalik ang negosyante kay Sheldon at pinakita sa kanya ang natapos na pagguhit na nagbigay sa kanyang kaibigan ng bagong pangitain. At sa pagkakataon na ito, nakita niya ang isang sakahan at isang revolver na baril. At habang tumatawag si George ng tulong, kinuha ni Sheldon ang drawing ng windmill at tumakbo papalayo nang walang nakakapansin. At sa kalagitnaan ng krisis sa taon na yun, gumala si Sheldon ng mag-isa sa kahabaan ng kalsada hanggang sa marating nito ang isang bayan. At doon nagsimulang maghanap ng telepono si Sheldon nang makita nito ang kalalakihan na nagnanakaw ng tinapay sa isang mangangalakal. Nang sinubukan itong tumulong, nauwi ito sa pangugulpi sa kanya at bumagsak sa lupa, at nakatayo lamang nang lumapit ang isang batang babae upang kunin ang kanyang drawing. At dahil dito, nagtanong ang batang babae kung hindi siya taga doon at nagtataka kung bakit mayroon itong drawing ng Miller Mill. Tinanong ni Sheldon kung alam ng bata kung saan ang lugar at sinundan ang direksyon na itinuro ng bata at napunta sa isang abandonadong bukid. At mula sa malayo, nakilala nito ang lahat mula sa kanyang vision at nagpa siya na lumapit upang kumatok sa pinto. At dahil walang sumasagot, pumasok si Sheldon sa loob at nagsimulang galugarin ang bagay hanggang nagulat ito ng mayari na tinutukan siya ng revolver. Nagtanong ang lalaki kung bakit pumasok si Sheldon sa kanyang tahanan at sumagot ito na nakita niya ang lugar sa isang pangitain sa kanyang isipan. At dahil natakot, nagtanong ang lalaki kung siya ay nagkaroon ng pangitain at sinabi na nangyayari din ito sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Miller ang isang bote ng inumin at binigyan niya si Sheldon at sinabing umuwi ito pagkatapos niyang uminom. Tumanggi si Sheldon at ang matanda ay nagsimulang magalit na naging sanhi ng paglitaw ng espiritu ni Chester at sinabing hindi dapat ito nakikipag-usap sa mga baliw na tao. At nang makita ang kanyang mukha, naintindihan ni Miller kung ano ang nangyayari at nagtanong kung ang taong nakikipag-usap sa kanya ay malapit sa kanya, at sinabi ng matanda na palagi itong malapit na kamag-anak at dapat hindi nakikinig si Sheldon sa nagsisinungaling na espiritu. Pagkatapos ay binaril nito ang sarili niya sa ulo. At habang sinubukan alamin ang nangyari, nakita ni Sheldon ang dugo sa sahig at napagtanto na tumutulo ito sa pintuan sa sahig. Mabilis nitong tinulak ang lalaki at binuksan ang daan patungo sa basement, kung saan nakita nito ang natitirang bahagi ng pamilya na wala ng buhay. At sa ilalim nakita ni Sheldon ang ilang marka sa pader at nagkaroon ng pangatlong pangitain, at sa pagkakataon na ito nakita niya ang relo ng kanyang ama at ilang coordinate na nakasulat sa mesa. At sa pagtingin nakita ng negosyante ang pamilya na nawala at ibang tao ang nakaupo sa mesa, at nakita sila Fitzwalter, George at Grace, pati na rin ang iba pang estranghero. At pagkatapos ng pangitay, nakipagkita ito kay Walter at bumalik sa tahanan nila, kung saan patuloy siyang pinapahirapan ng pangitain at ng kanyang ama. At determinadong tapusin na ang lahat, pumunta ito sa kabaong ni Chester at kinuha ang kanyang relo, at pagkatapos pumunta si Sheldon kay George at ipinakita ang coordinates at sinabing humahantong ito sa gitna ng karagatan ng Atlantic.
Sinabi din ng lalaki ang tungkol sa pangitain tungkol sa paligid ng lamesa at nandoon din si George at sinabing bahagi ito ng isang enigma na magbabago sa mundo. Humiling ng tulong si Sheldon at nagpasya naman si George na suportahan ang kanyang kaibigan at sinimulan ang misyon na kumpletuhin ang kanilang team. At sa kasalukuyan ang mga superhero ay nagtipon sa Union upang magsagawa ng autopsy sa clone ni Black Star. At matapos na tanggalin ang armor sinimulan nilang tanggalin ang organ nito at nakita ni Fitz ang kakaibang globo sa kanyang atay. At dahil hindi alam kung ano ito sinimulan nilang linisin at buksan ang globo at nakita ang relo ni Chester sa loob. Samantala sinimulan ni Sheldon na hanapin ang relo at natuklasan na ang tinago niya ay naroon pa rin at nagpapahayag na ang bagay ay tila kinopya. At sa pagmamasid sinabi ni Walter na si George lamang ang makakagawa ng ganon at lumalabas na ang kalaban nila ay isang dating kakampi. At sa nakaraan si George at Sheldon ay nagpunta sa pahayagan kung saan nakipagkita sila kay Grace na kakatanggal lang sa trabaho. Humingi ng paumanhin si Sheldon sa sinabi nito nung nakaraan at inalok siya ng trabaho at sinabing pupunta ito sa isang ekspedisyon at nais nito na itala ang lahat. At matapos na pumayag si Grace pumunta ang dalawa sa bahay ni Fitz at sinabi sa kanya ang tungkol sa ekspedisyon na plano nila at nangakong magbabayad ng katumbas na 6 na buwang sweldo sa planta at hahatiin ng pantay kung anuman ang makita nila. At kahit na maganda ang alok tumanggi si Fitz at pinaalis ang dalawa na nag-isip ng dahilan upang mapapayag nila ito. At sa loob kinausap ni Willie ang kanyang anak at sinabing tinanggihan nito ang kakaibang alok at sinabing walang kinalaman si Sheldon sa ginawang pagnanakaw ni Chester sa kanilang pensyon. Naging sanhi ito upang magbago ang isip ni Fitz at pumunta sa sasakyan at sinabing tinatanggap nito ang alok. At hindi nagtagal pumunta si Sheldon kay Walter na nagrereklamo na hindi ito dumalo sa pulong at sinabing nawala nito ang isang boto at ngayon ang kumpanya ay ibebenta. Pagkatapos ay sinabi ni Sheldon na hindi ito mahalaga at sinabi ang coordinates na natagpuan niya ngunit tumugon si Walter na mas mahalaga ang kumpanya sa kanya at tumanggi na makinig sa kanyang kapatid. Kaya nagpasya si George na puntahan si Walter upang kumbinsihin siya at sinabing kailangan ni Sheldon ang paglalakbay na ito upang gumaling. At ngayon na pumayag na si Walter nagpunta ang grupo sa isang kapitan at nagawa nila itong kumbinsihin na isagawa ang transportation ngunit ang lugar na pupuntahan nila ay kilala sa pagkakaroon ng maraming lumubog na barko at karamihan sa kanila ay tumanggi na umalis. At sa kasalukuyan isang grupo ng mga batang hero ay nakikipaglaban sa ibang villains na kinuha ang buhay ng kanilang mga kasama. At dahil sa galit si Jay isang batang may kapangyarihan ng lava ay nagawang talunin ang kanyang kalaban ngunit sinubukan pa rin itong kunin ang buhay ng villain at pinigilan ni Lady Liberty na lumitaw sa mga huling segundo. At dahil wala pa rin sa kontrol sinabi ni Jay na pinatay ng villain ng mga hero at wala man lang silang karapatan na lumaban at sinabing dapat na baguhin ng Union ang kanilang pamamaraan. At kahit pa sa sobrang galit nito nagawa pa rin ni Grace na kumbinsihin siya at dinala ang villain sa bilangguan. At sa barko narinig ni Fitz si Sheldon na nakikipagtalo ng mag-isa at tinawag si Grace na pakinggan ito sa likod ng pinto. At dahil nag-aalala kinausap ng dalawa si Walter na tumanggi na magbigay ng anumang impormasyon at sinabing ayos lamang ito. At habang nagtatalo ang tatlo huminto ang barko nila at nagpunta si Fitz sa kapitan upang mag-alok ng tulong. At habang naglalayag nataman sila ng isang malakas na bagyo at inutusan sila ng kapitan na bumalik na ikinataranta ni Sheldon sa harap ng lahat. At dahil dito inutusan sila ng kapitan na dalhin siya sa cabin at bantayan ngunit nagawa ni Sheldon na kunin ang isang baril ng lalaki at ginamit ito upang pilitin sila na magpatuloy. At nang marinig ang sigawan dumating ang kapitan at itinutok ang kanyang baril kay Sheldon at sinabing babarilin niya ito kapag hindi niya binaba ang baril. Samantala patuloy na sinasabi ni Chester sa kanyang anak na gusto siyang pigilan ng lahat sa pagkamit ng kanyang layunin ngunit naalala ni Sheldon ang sinabi ni Miller tungkol sa mga boses na nagsisinungaling at binaba nito ang baril. At sa mga sandaling yun nawala ang bagyo at isang malakas na ingay ang lumitaw at nawala lamang matapos na masira ang relo ni Chester. At sa sandaling mangyari ito ang isla sa pangitain ni Sheldon ay lumitaw na ikinamangha ng lahat. At sa kasalukuyang araw dumating si Lady Liberty sa isang insidente at natagpuan ang isa sa hero ng Union na may malubhang sugat sa kanyang tiyan. At habang malapit na ito mawala sinabi nito na hindi niya nilabag ang code at hindi niya pinatay ang villain na labis na ikinagalit ni Grace. At dahil dito mas naging agresibo ang babae at binaliwala ang mga pinsala na ginawa ng villain at pinatomba ito at pinagpatuloy ang pag-atake kahit pa bumagsak na ito sa lupa. Ngunit sa kabila nito iniwan ni Lady Liberty ang villain ng buhay at nagpunta sa punong tanggapan ng Union kung saan ang lahat ay nagtipon sa katawan ng clone. At matapos ng kaunting pag-uusap nagpasya ang grupo na pumasok sa utak ng clone at tignan kung ano ang makikita nila at inactivate ni Fitz ang mga neuron upang makapasok si Walter sa kanyang memorya.
At dahil natatakot sa masamang mangyari, inimungkahi ni Grace na tanungin si Heiko na anak ni Walter para sa tulong. At sa Tokyo, ang babae ay binigyan ng misyon na tapusin ang isang target at nakikipaglaban sa mga gwardya at pinagpuputol sila gamit ang kanyang espada. At matapos na tapusin sila, naghanda si Heiko na tapusin ang kanyang misyon nang pumasok si Walter sa kanyang isip at nag-iwan sa babae na paralisado sa totoong mundo habang nag-uusap sila. Pagkatapos ay sinabi nito na kailangan niya ng tulong at pumayag si Heiko na tumulong para sa 1,000,000 at pinaalis si Walter sa kanyang isip at tinapos ang huling natitirang kalaban pati na ang target. At sa barko si Sheldon at ang iba pa ay sumakay sa isang bangka at nagtungo sa isla at lumapag sa pinakamalapit na dalampasigan. At dahil hindi alam kung saan pupunta, nagsimula ang grupo ng isang paglalakbay at dumaan sa ilang biomes hanggang marating ang isang desyerto. Nang biglang tinamaan ang lahat ng malakas na sandstorm at kailangan lumaban upang manatili ng sama-sama, at sa labis na paghihirap nagawa nilang malampasan ang bagyo at dumating sa isang talampas at naglakad sa isang makitid na bato hanggang sa marating nila ang isang batong labyrinth. At pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap sa labasan, narating ng grupo ang isang bukas na lugar na puno ng bangkay ng mga sinaunang sundalo, at habang nakatingin ang iba sa mga bangkay, lumitaw ang mga bagong pader at natakpan ang lahat ng lagusan. At sa pagintindi kung ano ang nangyayari, hinawakan ni George at Sheldon ang pader ng magkasabay na naging sanhi ng paglitaw ng mga luminous na senyales sa pader. At sa pag-aakalang ito ang sagot, tinawag ni Sheldon ang iba na hawakan din ang bato na naging sanhi ng paglitaw ng mas maraming simbolo. At sa oras na mabuo ang mga simbolo, naging pinto ang pader na bumukas at pinahintulutan sila na makapasok sa gitna ng isla kung saan nakita nila ang mahiwagang bulaklak ng lotus. At nang nilapitan nila ito, ang bawat isa sa grupo ay nakita ang kanilang mga mahal sa buhay at binati sila sa pagharap sa mga hamon at sinabing sila ngayon ay karapat-dapat na. Nang biglang lumitaw ang isang malakas na enerhiya at isang malakas na shockwave na bumalot sa isla at nagbigay ng kapangyarihan sa mga orihinal na miyembro ng Union. At sa kasalukuyan dumating si Heiko sa Union at nagsimula nilang gawin ang plano sa pagbuhay ni Fitz sa mga neuron upang mapasok ni Walter ang mga alaala. At habang gumigala sa utak ng clone, nauwi ito sa pagtrap niya at kailangan panatilihin ni Heiko na bukas ang mental door upang hindi makulong ang kanyang ama. At sa kabila nito, bumukas ang selda ni Black Star at ang buong bilangguan ay labis na naalarma at tinawag si Brandon at Sheldon upang hanapin siya. At sa loob ng utak ng clone, nakita ni Walter si George na nagsimulang umatake sa kanya, at sa kabila ng kahit na malakas si Walter ay hindi ito naging mahusay sa malapitang labanan at dehado na naglagay sa kanyang vital signs sa kanilang peak. At nang napagtanto ito, hiniling ni Grace na ilagay siya sa loob at nagsimulang umatake kay George na gumanti sa pagpaparalisa sa kanya. At sa bilangguan si Brandon ay natagpuan ang tunay na Black Star at sinubukan siyang talunin ng mag-isa, ngunit nauwi ito sa pagiging bihag niya. At hawak ang binata sa kanyang kamay, tinanong nito si Utopia kung hindi ba siya nito papatayin, at sinabing si Brandon ay hindi nagdalawang isip bago kunin ang isang buhay upang iligtas siya at ang kanyang asawa. Nagtanong din si Black Star kung mas importante ba ang code kaysa sa pamilya, at sinimulan ni Utopia na gamitin ang kanyang heat vision, ngunit dumating ang anak ni Fitz at iniligtas si Brandon bago pa may mangyaring masama. At kahit 3 laban sa 1 ang 3 ay nadaig at halos natalo si Utopia, ngunit lumitaw si Brandon upang iligtas siya at umatake ng ilang beses sa ulo ni Black Star. At sa mga oras na tatapusin niya ito, nagpa siya ang binata na gawin ang mga bagay ng iba sa pagkakataon na ito at huminto bago pa nito wasakin ang bungo ng villain. At sa loob ng isip ng clone, inalala ni George na ang Union ay umiiral dahil sa kanya at sinabi na pinatalsik pa rin ito. At sinabi nito na ipapakita niya kay Walter kung paano magtatapos ang lahat at nagsimulang magpadala ng mga imahe sa kanyang ulo. Ngunit sa kabutihang palad, ang neuron ay na-deactivate sa mga oras na yun at parehong nakabalik si Walter at Grace sa kanilang mga katawan. At ngayon naligtas na ang lahat, hiniling ni Grace na makita nito ang mensahe na pinadala ni George at pinakita ni Walter sa kanya ang isang pangitain ni Utopia at Brandon na pinatay sa hinaharap. At sinabi ni Walter na kinopya ni George si Black Star at naglagay ng bitag sa loob ng kanyang utak kung saan nagudyok sa buong Union na arestuhin siya. Samantala, nagpasalamat si Walter kay Heiko para sa tulong nito, ngunit sinabi sa kanya ng babae na nakikita nito ang kanyang isip at alam na nito siya ang gumawa ng kopya ni Black Star upang pasamain si George. At karagdagan, binuksan ni Walter ang selda ni Black Star at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maglaban si Brandon at Sheldon at lumikha ng gulo sa Union upang magkaroon ng bagong pinuno. Sinabi ni Walter na ang lahat ng problema ng bansa ay kasalanan ni Sheldon at sinabi ni Heiko na wala itong pakialam sa Estados Unidos at humiling ng 50 milyon upang panatilihing lihim ang lahat. At sa halip, sinabi ni Walter na inaasahan nitong kasama niya si Heiko at sinabing siya ay isang pagkabigo at kinuha ang buhay ng sarili niyang anak.
Salamat sa panunood. Huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.